Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Ito na nga mga kapatid, nagkaroon po ng campaign sortie rally ang Bagong Pilipinas or ang Bagong Alyansang Pilipinas na pinamumunuan po ni BBM at ng kanyang mga kapartido sa politika mga kapatid, dahil alam naman natin ngayon ay nagsisimula na po ang kampanya ng kanilang mga grupo at ng iba't ibang grupo na ginagawa sa panig po ng Pilipinas mga kapatid. At maugong pong pinag-uusapan ngayon ang nag-leak po na conversation at nag-leak po na mga patunay na ang mga pulis din po ay nagagamit na rin po ng mga politiko mga kapatid. Basahin po natin ang naging ang naikalat po na memorandum na ipinakalat po at ibinaba po ng PNP na may pag-uutos po na ang mga pulis po natin ay dapat po ito ay non-partisan mga kapatid at hindi po sila dapat nakikisali sa mga ganito pong desisyon. Kung ano po ang ipinagagawa sa kanila ay hindi po dapat nila ginagawa, dahil alam naman po natin ang ating mga pulis ay dapat po ay non-partisan. Hindi po dapat sila nakikisali sa mga ganitong klase. Protektahan po ang mga bawat Pilipino, protektahan po ang maraming Pilipino at ang konstitusyon ng ating bansa. Hindi po ang hindi po ang pagpapagamit sa mga politiko. Ngayon po, ano po kaya ang masasabi ng Marcos administration dito? Bakit pati ang mga kapulisan natin ay mahigit 3,000 mga kapulisan ay nagagamit po ng Marcos administration at pinagsuot pa po nila ng kulay pula? Ano kaya ang magiging depensa na naman ng Bagong Pilipinas at ni Bongbong Marcos kaugnay sa mga isyong lumalabas sa ito? Sino po kaya ang nagtatraidor at meron pong ahas na naglalabas po ng mga ganito na marahil na dapat hindi po dapat na nangyayari sa pamunuan po ni Bongbong Marcos? Mukhang tinatraidor po yata sila at ipinapakalat po ang kanilang binabang memorandum. So, dapat mag-isip-isip po kayo, Bongbong Marcos. Mukhang may anay po dyan sa sa mga kasamaan nyo, Basahin po natin. Ito po, galing po sa Mindanao Times. Look, Davao Police directed to wear red civilian. Ipinag-utos po, na magsuot daw po ng kulay pula, ang mga pulis. Clothes from PBBM campaign rally security in Carmen, Davao del Norte. A memorandum obtained by Times reveals how the police official of Office Region 10 order personal security the alyansa para sa Bagong Pilipinas rally in Carmen, Davao del Norte today, February 15, where civilian attire with touch of red. Ito po yung nangyari kahapon. So nakikita po natin, ito po ay batay po sa memorandum na inilabas po ng PNP Region 10. According to source, police were also instructed to monitor and prevent disruption involving the Duterte-related heckling. As of now, President Bongbong Marcos, who is expected to lead the rally, has not yet arrived at the venue. Meanwhile, when asked about the directive PRO 10, spokesperson Major Catherine De La Rey told Times on Saturday afternoon, the police personnel deployed in the civilian attire are part of the inner security to support the PSG. So, ito pong si De La Rey, kilala natin to, laging involved talaga to sa mga, lagi pong nai-involve ang pangalan nito. Nung panahon ng KOJ, si Siege, ito po ang laging nagsasalita dahil ito po ay PRO 10, siya po ang namumuno dito, tagapagsalita po ito ng PRO 10, na lagi po nating naririnig. The police personnel deploy in civilian attire as part of the inner security to support the PSG. This is a started practice for covert security during event where regulated deploy such units with additional security coverage is need. When the additional security coverage, the red attire for distraction to identify them as a part of inner security. As requested by the PSG,
There is no other significance to its PNP remain a political and non-partisan organization. Po sinasabi natin na dapat ang ating mga kapulisan ay hindi po sila nakikisali at hindi po dapat na i-involve dito dahil sinasabi natin, no, dapat po non-partisan sila, wala silang kinikilingan pagdating sa mga politiko at hindi sila pinapasweldo ng mga politiko, no? Sila po ay pasweldo ng taong bayan at yan po ang kanilang mandato sa ating konstitusyon, ano? Hindi po ang makisali sa mga ganitong politika at hindi po sila nandiyan para maglingkod sa mga iilang politiko. Sana magising, no? Magising ang taong bayan sa mga nangyayari po ngayon. At dumako tayo dito sa ating bagong talakayan, mga kapatid, ano? Ito pong si Jude Asidre, nagsalita na naman po, kaugnay po dito, no? Sa mga naging pahayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala naman po natin si Jude Asidre ay isa po sa mga kritiko ng mga Duterte at ito po ay Tingog Party List. Siya po ay isa sa representante ng Tingog Party List. Kilala naman po natin ang Tingog Party List. Ito po ay mga kaalyado po ni Martin Romualdez, na isa sa mga bumabanat po pagdating sa mga Duterte, no? At sinabi po rito ni Asidre, no, na wala daw pong nagawa. Wala daw pong nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte, no, siya po ay nanunungkulan, hindi po lingid sa alam ng hindi po lingid sa maraming Pilipino at alam po ng maraming Pilipino kung ano po ang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte nung siya po ay nanunungkulan sa Pilipinas nung siya po ay presidente. Paano ang mga nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte upang akusahan nito, no, ni Jude Asidre na wala daw pong ginawa si Pangulong Digong nung siya po ay nanunungkulan pa bilang presidente ng Pilipinas, ay wala daw po itong nagawa sa pagpapababa daw po at pagdami ng mga kriminalidad at pagmahal po ng bilihin sa Pilipinas. Basahin po natin ang kanyang mga naging pahayag, no? Duterte puro ngawa, wala namang nagawa. Sinagot ni Tingog Party List Representative Jude Asidre si former President Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Alam naman natin nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi naman po umabot sa ganitong presyong halaga ang bigas, ano? Siguro naglalaro sa mga 30 to 40. At least kaya pa rin bilihin ng maraming Pilipino ang mga ganitong klase. Hindi po ngayon na nagsisikwenta at nagsisixty na po, ano, papunta na po sa 70. No? Ang mahal po ng presyo ng bigas, pero alam naman po natin na hindi pa rin po alam na maraming Pilipino, no, kung sino ang presidenteng may nagawa. Compare po ngayon sa 3 taon ni BBM. Ano po ba ang nagawa na ni BBM? Isa-isahin po natin ang kanilang mga naipangako, ano? Ang pagbaba po ng presyo ng bilihin hanggang ngayon po ay hindi pa rin po nagagawa ni BBM. Ang presyo, ang 20 pesos na bigas, nasaan po? No? Ang pagpapatayo ng 1 milyong pabahay buwan, taon-taon, nasaan na po? Nasaan na po ang mga pinangako niyang mga proyektong ipagpapatuloy niya kung bakit siya nahalal sa kanyang pwesto bilang presidente? Ay sinakyan niya po ang mga mabubonggang proyekto po ng mga Duterte.